Grabe, kaya pala hindi pinapatulan ni Pangulong Bongbong Marcos si VP Sara. Hindi natin ito nakita, pero nakita ng ating Pangulong Marcos. Hindi si VP Sara o FPRRD ang tunay niyang kalaban dahil may mas malaki pa na nagudyat para humingi ng tulong si Pangulong Bongbong Marcos sa Amerika dahil hindi niya ito kaya. Pero ang Biblia nagsalita na ang tunay na kalaban ni Pangulong Bongbong Marcos at ng Pilipinas ay mas malaki pa sa inaakala niya at inaakala natin. Halika, ating pag-usapan ang misteryosong dokumentaryo, ang tunay na laban ni Pangulong Bongbong Marcos, Amerika, China at ang katiliman ng mundo. Nito lamang, pumunta si Pangulong Bongbong Marcos sa Amerika, dumalaw sa Pentagon at kakausapin ang Pangulong Donald Trump. Pero grabe, hindi natin ito nakita. Pero ito ang nakita ng Pangulo. Tahimik, matalim, isang misteryong hindi natin agad napansin. Hindi si VP Sara, hindi si dating Pangulong Duterte. May mas malaki pa sa kanilang lahat. Isang kaaway na hindi basta tao. Habang ang taong bayan ay abala sa social media, pag-aaway ng mga Marcos at Duterte supporters at nagsisisihan sa umano'y pro-Amerika o pro-China na mga panig, si Pangulong Bongbong Marcos ay humaharap sa isang mas mabigat na banta. USA versus China. Ginagawang labanan ang Pilipinas. Sa West Philippine Sea, palakas ng palakas ang pananakot ng China. Tubig kanyon, pagbangga, bladed weapons, at psychological warfare laban sa ating mga barko sa Ayungin, Scarborough at iba pa. Nakita ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi na ito basta tampuhan. Ito ay proxy war ng dalawang higante, USA versus China, at tayo, ang Pilipinas, ang nasa gitna ng labanan. Kaya humingi ng tulong si Pangulong Bongbong Marcos sa Amerika. Hindi dahil takot siya, kundi dahil alam niyang hindi na sapat ang lokal na puwersa. Sa likod ng pakikitungo niya sa Amerika ay isang pagkilala, may mas malaking kalaban tayong hinaharap. Kamakailan lamang ay naganap ang balikatan exercises dito sa ating bansa na isa sa pinakamalaking balikatan sa kasaysayan ng Pilipinas. Mula na ngayong araw ang balikatan military exercises ng Pilipinas at Amerika sa Palawan at Batanes, Ita. Ito ang isa sa pinakamalaking pagsasanay sa loob ng halos 4 na dekada. Ipa ito, mayroong nanggugulo, panloob na gulo. Ito ang disinformation at sisihan. Naglipa na ang fake news at mga leak online, peking videos ng gera. Sinisiraan si Pangulong Bongbong Marcos sa pagkaka-Amerikano. Sa kampo ni Duterte, sinasabing kasalanan ni Marcos kaya tayo inaaway ng China. Sa kampo ng mga Marcos, may sikreto pala daw si Duterte sa China na hindi sinasabi sa bayan. Ang lumalabas parang away lang ni Pangulong Bongbong Marcos at ng mga Duterte. Pero kung iisipin, hindi sila ang tunay na magkalaban. Pero bago natin tignan yan, ano nga ba yung lihing nakasunduan? Isang pagtataksil o pag-iwas sa gera? Hindi rin maikakaila, may lumulutang na gentleman's agreement umano sa pagitan ni dating Pangulong Duterte at ng China. Ayon kay Pangulong Bongbong Marcos, may kasunduan daw. Hindi ito dokumentado pero nakita niya ang pruweba sa kilos mismo ng Beijing. Ngunit ang sabi ni Duterte, walang isinuko, peace lang ang habol. Ngunit para kay Marcos ito'y delikado, isang kompromiso sa soberanya ng Pilipinas. Bakit walang dokumento? Bakit hindi ito isinama sa transisyon? Ito na ang malaking tanong. Naglipa na ang sinasabing keyboard warriors na patama sa Pangulong Bongbong Marcos at hindi may kakaila na hindi kaya ng puwersa ng ating Pangulo ang mga keyboard warriors na ito na sumisira sa integridad ng ating gobyerno. At kaya ngayon, si Pangulong Marcos ay tumitingin sa Amerika, Japan at iba pang kaalyado, hindi para magpasakop, kundi para ipaglaban ang ating karapatan at buhay ng mamamayan. Ang hindi natin nakikita sa likod ng EDCA, West Philippine Sea at US-Philippine drills ay ito, ang digmaan na hindi lang militar, ito ay labanan ng ideolohiya, katotohanan at espiritu. Sa lahat ng usapan tungkol sa missiles, bases, allies at fake news,
Ang totoong tanong ay, sino ang ating pinaniniwalaan? Sino ang ating sinasamba? Mateo 6 verse 24. Hindi kayo maaring maglingkod sa Diyos at sa kayamanan. Mateo 12 verse 25. Ang bawat kaharian na nagkakabahagi laban sa sarili ay hindi magtatagal. Kaya kapag tayo ay nahati, Duterte versus Marcos, Amerika versus China, DDS versus Pro Marcos, natutuwa ang tunay na kalaban, ang espiritual na kadiliman. Ayon sa Biblia, ang tunay na kaaway ay ang kadiliman ng mundo. Efesos 6 verse 12. Sapagkat ang ating pagkikipaglaban ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang ito, sa sanlibutan, laban sa espiritual na kasamaan sa kalangitan. Hindi si Marcos, hindi si Duterte, hindi ang Amerika o ang China. Ang tunay na digmaan ay labanan ng liwanag at kadiliman. Isang espiritual na giyera na nilalaro sa social media, barko, diplomatikong kasunduan at lihim na mga usapan. Kaya naman, ano ang gagawin natin? Kilalanin ang totoong kalaban, kaibigan. Hindi tao kundi espiritual, si Satanas, na pwersa ng kasinungalingan, takot at kaguluhan. Manalangin tayo sa ating Panginoon Diyos para sa karunungan at kapayapaan, hindi sa paghahati. Basahin at ipanalangin ang awit 91 sa panahon ng kaguluhan. Manindigan para sa katotohanan at hustisya. Hindi kailangan ng sigawan, kailangan natin ng matalinong pagkilos. Huwag mawalan ng pag-asa. Mateo 6 verse 33. Hanapin ninyo muna ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katwiran. Sa pangwakas, ito ang panawagan ng liwanag. Akala ng mundo, awi lang ito ni Marcos at Duterte o Amerika laban sa China. Pero sa totoo lang, labanan ito ng sangkatauhan laban sa kadiliman. At habang patuloy tayong nahahati, tinatawag tayo ng ating Panginoon Kristo. Mateo 5 verse 9. Mapapalad ang mga mapagpayapa sapagkat sila'y tatawagin mga anak ng Diyos. 1:8 verse 32. At makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Ito ang panawagan sa sambayan ng Pilipino. Tayo ay maging tagapagtanggol ng katotohanan. Hindi lang si Pangulong Bongbong Marcos ang dapat lumaban, tayo rin. Sa panahon ng kaguluhan, disinformation at paninira, maging tagapagtala tayo ng liwanag, kaibigan. Sa bawat post, comment at usapan, ipanalangin natin na ang Espiritu Santo ang mamagitan. Magtayo tayo ng mga espada na maging araro at mga sibat na maging karit. Micah 4 verse 3. Hindi ito panahon ng pagkakawatak-watak. Ito ang panahon ng pagbabalik loob sa ating Panginoong Diyos. Dahil kung ang laban ay espiritual, espiritual din ang ating sandata. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa gitna ng digmaan ng mga bansa, digmaan ng mga opinyon, at digmaan ng puso, lumalapit kami sa inyo. Ipinagkakatiwala po namin sa inyo ang aming Pangulo, ang aming mga pinuno at ang sambayan ng Pilipino. Gisingin niyo po kami sa katotohanan at ipaalala sa amin na ang tunay na laban ay hindi laban sa isa't isa, kundi laban sa kasinungalingan, kasakiman at kadiliman. Maghari po kayo sa Pilipinas o aming Panginoon Diyos. Magliwanag kayo sa aming mga landas. Salamat po at pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan sa lahat ng inyo pong ginagawa sa amin. Patnubayan niyo po kami at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala. At tulungan niyo po kaming ipasakop ang aming buong puso sa inyo ngayon at magpakailanman. Patnubayan po kami at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala. At salamat po sa pagkikinig ng aming mga panalangin sapagkat ito po ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Siyang aking patnubay, siyang aking gabay, siya ang tanging Panginoon, magpakailanman.